umaga at mapagpalang araw ng ating Panginoon sa bawat isa. At nalulugod tayo na muli dinako niya tayo sa kanyang panambahan. Bago tayo po magsimula sa ating Sunday School, inaanyahan ko ang lahat na tayong lahat ay tumayo para po awitin natin ang ating unang himno, ang Speak, O Lord. Sige po, lahat po tayo ay tumayo. Tayo po ang manalangin, Panginoon namin Diyos na dakila sa lahat. Kami nagpupuri at nagpapasalamat sa katapatan mo sa aming buhay na muli kami dinako mo sa araw na ito. Ito'y araw ninyo. Naway tulungan mo kami katulad ng aming inawit. Mangusap ka, Panginoon, sa amin sa pamagitan ng inyong means, the church itself, by the worship itself. Naway makita namin ang kagandahan ng aming Panginoong Hesukristo. Teach us, Lord, to full obedience na meron kaming pagpapasakop sa katotohanan ng inyong salita. At ganun din, Ama, help our unbelief. Tulungan mo kami na tunay na maniwala, makita that the object of our faith is none other than our Lord Jesus Christ. Mangusap ka, Ama, bagabagin mo ang aming puso na way ikaw ang maparangalan sa araw na to. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Magpatuloy po tayo sa ating topic na Christian Holiness under Pastor Noel Espinosa. At sa araw na to ay
Bibigyang recap lang po natin ang last time nating napag-usapan. Ito po'y patungkol sa justified for sanctification. Natalakay po natin dito ang relasyon ng justification at sanctification sa kaligtasan. Di ba po yung justification, yung pag-aaring matuwid, ito po yung hatol ng acquittal, yung pagpapawalang sala. Ang kasalanan ng makasalanan ay inalis na. At ganoon din naman, nakita rin po natin yung sanctification. Kung ang justification po ay pag-aaring matuwid, ang sanctification naman po ay ang pagpapakabanal. Ito po ang proseso ng pagiging banal o tinawag po tayong saint sa ating mismong kalikasan. At napag-aralan po din natin yung mga maling katuruan o maaaring magdala sa atin ng kalituhan sa doktrina ng justification at sanctification. Isa po dito yung equating justification as sanctification, na may pag-aakalang yung justification at sanctification ay parehas. Ito nga po yung stand or take ng mga Roman Catholics na you are justified as you become righteous. Kaya nga po, 'di ba, ang nangyayari po dito nagkakaroon ng sacramentalism, nagkakaroon ng pangungumpisal na habang nangungumpisal ka, napapawalang sala ang iyong kasalanan, and the more grace itself enables works. Aside from this, yung equating justification as sanctification, natalakay din po natin yung prioritizing o yung ang pag-uuna ng sanctification before justification, na kailangan munang magpakabanal, kailangan munang may ikalago sa ganitong aspeto bago ka tanggapin ng Diyos. Hindi po ito tama, kapatid, na kailangan muna may marating ka. Kaya nga po ang tendency na to nagkakaroon ng moralism theology, that as the more na nagagawa mo or kailangan mong magpakabanal, the more ay saka katatanggapin ng Diyos. Ganun din, hindi rin natin pwedeng paghiwalayin or separating ang justification at sanctification. Yung tipong sasabihin natin na justified na ako, pero ayaw naman nating mamuhay ng banal. Hindi po pwedeng na paghiwalayin natin ang justification at sanctification. So ano nga ba yung katotohanan and what is true? Kaya nga po nabanggit dyan last time na ang justification is prior to, bago ang sanctification, but will inseparably produce sanctification. And today naman po, mga kapatid, pag-aaralan po natin ang term na definitive sanctification. Last time, mga kapatid, pinakita po natin itong table na to na justification and sanctification. Kung napapansin niyo po, mga kapatid, itong sanctification na part, kung nakikita natin yung pinagkaibahan niya, di ba po sa justification, isang beses sa sandali ng pananampalataya. Ito pong sanctification, nagsisimula sa conversion at nagpapatuloy habang nabubuhay. Pero kadalasan, ang term na sanctification is commonly used to describe the lifelong process. Again, kadalasan sa buhay ng Kristiyano, even right now, ang terminolohiya po na sanctification, ang pananaw natin or ang pagtingin natin, proseso ang sanctification. Na ito'y lifelong process in which a believer puts off sinful behavior and lumalago siya sa kabanalan. Hindi naman po ito mali, mga kapatid. Again, hindi po ito mali. Pero madalas po kasi napapawalang na isasantabi natin yung doctrines of union with Christ and regeneration, na natitreat siya, na nalileft out siya sa discussion ng sanctification. And also, yung sanctification, natitreat siya na side or compartment lang siya, or nasa ibaba lang siya ng justification. Or subcategory lang siya ng justification. And such a treatment of sanctification ay nakakalungkot and unfortunate kasi hindi natin nakikita yung whole picture of sanctification. Kaya nga po ngayon, pag-aaralan po natin ang aspect of sanctification, which is there is two aspect of sanctification, definitive and progressive. From the word itself po, what is definitive sanctification nga ba? Yung aspect, ang ibig sabihin niya, the direction from which it look at, or dito siya tinitingnan sa aspetong ganito. And yung definitive, malinaw po ang definitive from the word itself, defined.
Pag defined, kumpleto na, final na. Again kung ang defined itself at definitive, complete, final, at ang view mo ng sanctification is progressive, hindi po ba contradicting siya sa isa't isa? Again yung complete and yung final, tapos isasama mo yung proseso. Kompleto, final siya, tapos isasantabi mo yung word na sanctification. Na ang pananaw nga natin ng mga tao usually, proseso. So ngayon, naalamin natin, maaari bang pagsamahin ang definitive sanctification? Yes po mga kapatid, at ito po yung ating pag-aaralan. And dito, makikita po natin na yung definitive is complete, final, at isa siyang minsanan, once and for all, at mapagpasyang gawa ng Diyos sa conversion, kung saan ang mananampalataya po ay namatay sa kapangyarihan ng kasalanan at muling binuhay para sa katwiran. And most of us, as what I have mentioned po, ang take natin sa sanctification is in the terms of progressive. May paglago pag narig natin ang word na sanctification. So, but yung definitive sanctification is important. And what is the issue? Bakit nga ba na-formulate? Sino nga ba ang nag-formulate? Paano nga ba na-formulate ang definitive sanctification? The issue po is simply many New Testament references or many New Testament texts nagsasabi na ang sanctification completed activity of God. Alam niyo po ba na most of the text in the scriptures pertaining towards sanctification is completed activity. Hindi siya progressive. Again, in the light of the text itself, mas marami po ang sa salita ng Panginoon na makikita natin na define, complete ang sanctification. And nakikita nga po natin to. Example po dyan, ang 1 Corinthians 6 verse 11. Makibukas po ang lahat sa akin sa 1 Corinthians 6 verse 11. Nakalagay po dito, malinaw, such were some of you. And before mangyari po itong 1 Corinthians 6 verse 11, yung upper part, binanggit po dito yung mga adulterers, and such were some of you, ibig sabihin, meron pong pagbabanggit ng buhay noon, ng kasalanan noon. Kaya nga po binanggit such were some of you. Binanggit yung buhay ng kasalanan. And to complete, yung 1 Corinthians 6 verse 9 to 11, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And verse 11, and such were some of you. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Ito pong were sanctified, ito pong you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ. Tong tatlong word na to, meron po kasing sa Greek po kasi iba po yung tenses ng Greek sa tenses natin. Sa Greek po, tong were sanctified, tinatawag po siyang aorist tense. And ang usually na alam ng tao, yung English past tense, diba, yung perfect tense. Pero sa Greek, iba po yung pagkakalagay nila ng mga past tense, ng mga perfect tense. And ang Greek, may iba't ibang klaseng past. Meron nga po silang yung pinaka-past na past na past na. And yun nga po yung tinatawag na aorist din, yung aorist na tapos na or nagawa na. At eto po yung ibig sabihin nun. You were washed. Ibig sabihin po nito, tapos na. Completed na, nangyari na. So, syempre, ang tanong natin, how come? How come nga ba, if sanctification is something na kailangan nating lumago, na proseso siya, at kailangan nating gawin, if we are still mortifying sin, cultivating the means of grace, how come sinabing dito na naganap na, kumpleto na? So, same din po siya dito sa Acts 15 verse 9. Sabi po dito, God who knows the heart bore witness to them by giving them the Holy Spirit just as He did to us, and He made no distinction between us and them, having cleansed their hearts by faith.
ito naman pong, yun nga po, katulad po no, yung word na having cleansed, it denotes na nangyari na. Pero ito, nangyari na, pero nagpapatuloy. And tinitingnan po lang natin itong dalawa. Pero marami pa po sa salita ng Panginoon like Romans 6, 2 Thessalonians 2 verse 13 and other references ang nagpapatunay na ang sanctification is completed, defined, complete and final activity. And malinaw po, pag binasa natin ang London Baptist Confession of Faith po natin, nakalagay po dito, pag binasa natin ang London Baptist Confession of Faith, chapter 13, pag binasa natin ang kabuong 13, paragraph 1, paragraph 2, and paragraph 3, ang pagtingin po natin dito, progressive ito. Pag binasa po natin, maunawaan natin, nasa progresibo ito. Pero pag binasa po natin itong first part, sabi po dito, they who are united to Christ, effectually called and regenerated, having a new heart, and a new spirit created in them through the virtue of Christ's death and resurrection, are also further sanctified, really and personally, through the same virtue by His word and spirit dwelling in them. The dominion of the whole body of sin is destroyed. The several lusts of it are more and more weakened and mortified, and they are more and more quickened and strengthened in all saving graces, to the practice of all true holiness, without which no man shall see the Lord. Pag binasa po natin sa unang pagtingin, parang pertaining to sa progressive sanctification. But, evident po dito sa salita ng London Baptist Confession of Faith na yung word na further sanctified, may implication and ini-state nito na nag-presuppose siya na mayroong initial sanctification. Kaya nga po may word na further sanctified. Ibig sabihin, may nangyaring initial or may nangyaring definitive and complete na sanctification. And meron ding increase of sanctification. Dahil nga may initial, may increase of sanctification. According to the confession itself, our union with Christ in His death and resurrection has not only secured our justification, pero siya po yung basis din and the effectual cause of their being created within us a new heart and a new spirit. By definitive word itself, the theologians says na it is a decisive, once and for all act. And when we speak of sanctification, ang thinking nga po ay gradual process ng moral and spiritual transformation. So, the question is, in what sense na kompleto or tapos na ang sanctification sa buhay ng isang Kristiyano? So, there is a popular answer po dito, which is positional sanctification. Yung positional sanctification po kasi, ang ibig sabihin nito ay yung holiness ng Panginoon, holiness natin. Kaya nga po, dahil banal si Kristo, yun na ang kabanalan natin. Parang katulad sa kanyang righteousness na imputed sa atin. So, yung holiness niya, it becomes our holiness. Ang pagtingin na sa atin ng Ama, yung kabanalan na ng Panginoong Hesukristo. Ang pinakamalakas na teksto na nagpapatunay dyan ay yung sa 1 Corinthians 1 verse 30 po, na it is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. And now, kung makikita po natin, maraming mga Reformed theologians ang nag-hold sa position na ito. And up until now, nung inaaral ko po ito, it's still up for discussion ang positional sanctification. And for me, and convinced po ako sa salita ng Panginoon na paggamit lang po ito ng semantics. Kasi po yung word na immediate, may mga pabor na etong dapat na salita ang gamitin, which is positional, yung iba naman, ganitong word. But I am convinced that it's a matter of semantics o yung paggamit po ng salita. And ang pinaka pinagkukunan po natin dito, and I am compelled din po, ay yung definitive sanctification. That is the more proper understanding. So, kumbaga ito yung mas better na term, which is definitive. And
Sino nga po ba yung nagpasimula ng definitive sanctification? Which is, again, yung definitive sanctification, definitive. Merong pagputol. Again, definitive breach. Di ba yung breach, may di ba pag i-breach mo, papasukin mo, gagawin mo lahat para maputol yon or para masira yung bagay na yon. So, definitive breach with sin at conversion. And once and for all act of God that resulted men to work. So, we owe this one po to John Murray na nag-formulate or nag-coin ng aspect ng sanctification. Pero bago mangyari yan, ano ba yung timeline nung bago mangyari itong paano nag-coin or yung term na definitive sanctification? Pinakauna, di ba po sa scriptures, walang direct. Di ba pag binasa natin ang salita ng Panginoon, walang exact na word na definitive. Pero marami ang nagpapatunay o pundasyon na, kaya nga po, you died to sin, you were sanctified, you are sanctified once and for all, as Hebrews 10 verse 10, completed at defined na. Pero wala pa yung exact na word na definitive. After the formulation of the scriptures, nung early church, nung 100 to 500 after the death of Christ, yung focus na dito more on emphasize na yung holy lives and avoid yung sin. And after that, ito na po yung Reformation era, which is yung kay John Calvin. Pero kay John Calvin, ang pinagpokusan niya pong pansin dito ay yung union with Christ and yung sanctification, it flows from the union with Christ. But wala pa ring formal na kategory ng definitive sanctification. After that, nung Reformation era, ito na po yung sa Puritan period. And we all know na after ni John Calvin, ito na yung kay John Owen. Pero saan nga ba mas kilala si John Owen? Ito na yung na-formulate niya, which is mortification of sin and daily killing of sin. Ito po yung, kaya po meron din yung book. So, nandun yung book na nagawa niya, pero wala pa ring term or wala pa ring exact word for definitive sanctification. Pero ang emphasis ni John Owen is in progressive sanctification. May idea na ng break with sin, pero hindi pa siya, wala pa yung systematized na word na definitive. And pagpalo po ng 18th at 19th century, after ng Puritan period, ito na po yung pumasok ng kay J.C. Ryle na nag-emphasize naman ng holiness as evidence of salvation. And after that, ito na po nung na-formulate ni John Murray and na-coin niya yung term na definitive sanctification, which is ang meaning nga po is definitive breach once for all, break with sin sa conversion. So, ang tanong, paano kaya to sinimulan ni John Murray or paano siya nag-come up? So, napansin po kasi ni John Murray dun sa bagong tipan na yung mga susing talata na ating binasa kanina para sa sanctification ay madalas gamitin siya bilang isang proseso. 'Di ba? Kaya nga po ang pagkakaalam din natin na it is a process. Unang pasok sa atin ng sanctification proseso 'yan. Pero nakita niya na yung mga talata itself, walang exact na term. So, kundi nakita niya na isang tapos na gawain. Kaya nga po yung take niya, it is a once and for all act of God. So, ginamit niya yung pagsusuri sa mga Gregong tenses, tulad ng aorist, yung past tense nga po, nakita natin dito or ipinakita dito na ang mga mananampalataya ay pinabanal na, were sanctified sa sandali ng kanilang conversion. So, bakit niya ba ito sinumulan? Dahil nga po sa kakulangan sa karaniwang definition. Kasi nakakalagtaan na ng mga tao yung aspeto nito. O ang term lang or ang madalas maisip ay progressive. Ganun din, nais niya kasing bigyang diin yung point of conversion ng tao na ang makasalanan nung point of conversion ay hindi lang po pinatawad or justified, kundi pinalaya rin, mga kapatid, pinalaya rin po sa time of conversion mula sa pagkaalipin sa kasalanan. At na-formulate din niya ito at sinimulan niya rin ito dahil naniniwala siya na hindi pwedeng magkaroon ng progressive sanctification kung walang definitive sanctification. Kung walang initial, walang complete, walang paglaya sa kasalanan, hindi mo masisimulan ang paglago sa pagpatay ng kasalanan. So, dito natin makikita na mayroong tiyak, may tuldok o may punto na nagkakaroon ng pagputol sa relasyon sa kasalanan. Sa puntong tinanggap
at niloob ng Panginoon ang biyaya sa atin. At ganyan nga po ang nangyari sa pinagkalooban ng biyaya sa Romans 6. The most important text, itong sa Romans 6, dito sinabi po ni Paul, sa Romans 5, again, Romans 5:20, before chapter 6, ang sabi sa Romans 5:20, where sin abounded, grace more abound. Kung mas malago ang kasalanan, ang grasya ng Panginoon ay mas lumalago at mas nakikita. So mas masagana na ang biyaya kung kailan masagana na ang kasalanan. Now, ang nangyari, pagpalo ng Romans 6, ang mga taga-Roma, ang take nila towards that, yung wrong conclusion. Kumbaga, ang conclusion nila, therefore, magkasala tayo na magkasala. So, therefore, there is a license to sin. Kasi the more that you sin, the more that is grace. Pero, edi magkasala na lang. Pero anong sabi? Malinaw ang rebuke ni Paul. Ang sabi po ni Paul, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Nakita niyo po yung logic, where sin abounded, grace did much more abound. But ang sagot ni Paul, how shall we then, who died to sin, live any longer in it? And then, ang maganda po dito, sa ating buhay Kristiyano, doon po sa pagbinasa natin yung Romans 6, after that specific, nung how shall we who died to sin live any longer in it, may analogy na ibinigay si Paul. Ano po yung analogy na binigay niya? Yung baptism. Yung baptism po, paulit-ulit ba siya? Or one time lang? One time po, di ba? So, ibig sabihin nun, ito po yung analogy na ipinagkaloob ni Paul na how shall we who died to sin? Nagkaroon na ng pagputol sa kasalanan. So, bakit patuloy ka pa rin mamumuhay? Kung tinanggal ka ng Panginoon dyan, bakit ini-aim mo na mas lalong lumago sa kasalanan na yan? So, sa ating buhay Kristiyano nga po, ang bautismo ay minsanan lamang. Isang beses lang po. Maaaring dumako sa paulit-ulit hanggang makita mo na ito talaga yung kahulugan ng baptism. At malinaw sa'yo ang pagkilos at evident ito sa iyong buhay. Maibahagi ko lang po, hindi po lingid sa inyo pong kaalaman, bago po ako na-baptize almost parang 5 times bago ko po naunawaan yung tunay na kahulugan ng baptism. Na there are dumating po ako sa pagkakataon na uma-attend lang ako or nagpapabaptize lang ako kasi marami. Kumbaga, tapos dumating nga po sa point na nandun yung mga kaibigan, tas iba't ibang church. So, hindi po ganun ang bautismo. It is minsanan lamang na maunawaan mo yung kahalagahan. So, ang pagkamatay po na ito sa kasalanan ay hindi isang bagay na mangyayari pa lang. Ito po ay past tense na nangyari na. Kung paano ang ating bautismo ay isang kaganapang tapos na, mayroon ding isang spiritual na panata at realidad. Again, may covenant at may reality na naganap na hindi ka na mamumuhay. Again, hindi ka na mamumuhay sa kasalanan. Kaya nga po yung point na there is a definitive breach with sin. Example, if you are struggling with anger, at that exact time of conversion, hindi po natin pwedeng sabihin, at that exact time of conversion, nag-i-struggle ako with anger. Meron pong pagputol. Ibig sabihin, hindi ka na alipin ng kasalanan. Meron ka ng pagkamuhi dun sa anger mo. Hindi pwedeng at that exact time, nakikita mo na meron ka pa rin at mabigat pa rin sa'yo yung bagay na yon. So question, does it mean na hindi na ako magkaka-anger kung naputol na yon? By no means hindi po. Kaya nga po merong progressive sanctification. Ibig sabihin, naputol yan, there is a definitive breach, pero maaari bang bumalik? Or yung kasalanan na yon? Yes po, maaari po. Kaya nga po may struggle, may daily, may progressive sanctification. Pero ang hindi po tunay, kung walang pagputol, walang pagkamuhi ng kasalanan. Dahil kung walang pagkakaroon ng pagkamuhi sa kasalanan at walang pagkaputol, pag-isipan po natin mga kapatid kung tunay nga ba tayong nanampalataya sa ating Panginoon. So, yun nga po, yung makikita po natin, and every sinner is bondage to sin. Ibig sabihin, walang magawa. Deprived to sin itself, amo natin ang kasalanan.
Kumbaga, pangkasalanan ang umiiral sa atin na namamahala sa atin. Kumbaga po, hindi pala kumbaga, malinaw na alipin tayo ng kasalanan. At idagdag mo pa riyan, alipin tayo ng kasalanan, tapos ang kapangyarihan pa ng dyablo kumikilos. And when God's grace visit us, and when grace ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, what Christ did at His death and resurrection na-applied po sa atin. And that includes victory sa kasalanan na yon. So what happens sa makasalanan? Yung makasalanan po ni-redeem from that sin and liberated, tanggal sa tanikala. Di ba po yung pag nakakulong, tinanggal yung posas from the bondage of sin, nangyari ito sa punto ng pagsampalataya natin kay Hesukristo. Hindi po ito nangyari afterwards. So sa punto na sumpalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo, nakita natin ang ating karumihan at kasalanan, pinagkalooban tayo ng grasya ng Panginoon at kapatawaran, lahat po ng benepisyo ng cross and the resurrection na-apply sa atin from regeneration, at kasama rin po ito. Tinatapos nito ang ating bondage o pagkaalipin sa dyablo at sa sala. Ito po yung basehan natin ng definitive sanctification. Iniligtas tayo ni Kristo, hindi lang para mapatawad. Again, hindi lang for justified, kundi para definitive breach, mapalaya ka sa tanikala ng kasalanan. So upon faith in Christ crucified, meron nga pong tunay. There is real. Kaya po hindi natin pwedeng sabihin na ang justification ay sanctification. So justification, yung legalities or yung legal status natin ang nabago. Pero sa definitive sanctification, once and for all, act ng Panginoon, ay nagkaroon po ng tunay. Meron talagang pagkamuhi sa kasalanan. Meron talagang pagputol. And evident yun sa buhay ng mananampalataya. Tsaka makikita natin kung anong disposition niya patungkol sa kasalanan na iyon. So, that means po na yung definitive sanctification, ang sabi ng 1 John 3 itself, yung epekto ng ginawa ng ating Panginoon, sabi nga na whoever makes a practice of sinning is of the devil. For the devil has been sinning from the beginning. Pinaka-reason, the reason the Son of God appeared as well was to destroy, para putulin the works of the devil. And no one, in implication po, no one na binuhay ng Panginoon, may habit na piliin pa rin yung kasalanan na siya'y pinili, na siya'y iniligtas ng Panginoon. Kaya nga po, 'di ba, hindi pwedeng bumalik ka ng paulit-ulit sa kasalanan na 'yan. Kahit dun sa point ng conversion nahuhulog ka pa rin on that specific sin. Now, clarification, it is not saying po na never nang mahuhulog ang Kristiyano sa kasalanan na yon o hindi na darating. Kasi darating pa sa point, dahil nga struggling ka with that sin, babalik yan, you battle with it, by the grace of God, maaaring mahulog ka ulit. That's the life of a Christian. And titingin ka sa Panginoon, magpapatuloy, lalabanan, and onward. And ganun po ang buhay ng isang Kristiyano. There will always be an intervention. Merong pagkaputol, may intervention, merong malinaw na breach at point of conversion. And at the same time, sa mga moments na nahuhulog siya sa kasalanan, may intervention. Meron po dong repentance, merong ire-restore ng Panginoon, fight again until such time na mahuhulog ka sa kasalanan. Pero pwede bang dumating sa point na maputol talaga yung specific particular sin na yes, maaari po. Pero may mga other sins ka pang idinidil. Kaya nga po, I'm in one din po dun sa sinabi ni Pastor Noel na meron tayong lahat na project sin. Yung project sin na tinatawag, meron tayong particular sin na indwelling sin na kailangan nating supilin pang araw-araw. Na yun yung particular na sin ng bawat isa sa atin. So that means, transformation at conversion, nagkakaroon ng tunay na pagbabago. Hindi maaring ang nangyari lang, pupunta tayo sa langit, tapos nagbago lang yung destination. Hindi po. Kumbaga, merong tunay na pagbabago. And the saving response to the gospel itself, as I was saying, the message po ay ang pananampalataya at pagsisisi sa kasalanan. At the point of conversion, the sinner who is coming to Christ is dealing with this sin. Nabago ang pananaw niya sa kasalanan,
nagbago ang direction niya sa kasalanan, nagkaroon ng pagputol dito, at hindi maaaring maging mananampalataya at mailigtas na hindi nagbabago yung pananaw niya on that specific sin. Hindi natin sinasabi na muli nawawala po ang kasalanan. Hindi po yan mawawala until such time that we are in glory. Paglalabanan, magpapatuloy. Paglalabanan, magpapatuloy. And you always hear from different and rampant po kasi ang nangyayari na we always oftentimes naririnig natin from churches or from different preachers yung warning against decisionism. Kasi kapag decisionism nga po, nagkakaroon na kaya mo, na meron kang kaya mong tanggapin. Pero by no means, hindi po natin kaya ito. Na ang tunay and genuine po na evangelism, crucial po. Again mga kapatid, crucial ang true and genuine evangelism sa point ng conversion din ng mananampalataya. Kasi ang usapin dito naroon si Kristo sa point ng nandoon ang Panginoon na handang magbigay ng grasya at awa niya. So at the beginning of conversion po, sin has been dealt with, and therefore yung holiness, it begins at conversion. Again yung holiness or yung kabanalan, it begins at conversion and it never ends. So this is where we have the word itself, again, definitive, it has begun. Progressive, ang progressive po ba matatapos until such time we are in glory? Progressive, it never ends. It never ends. And it will continue until we are in glory. Holiness din po, it continues. No more sin, but continuing cultivation of graces. Kaya yun po ang pinakamahalaga sa definitive sanctification. We must, kaya nga po, di ba, sa conversion ng isang tao, we must insist na kapag sumisiyasa tayo or tinitingnan natin yung buhay ng ating mga kapatid in the point of membership, kabahagi po dito yung gusto nating malaman ang kanyang patotoo, gusto nating makita yung kanyang buhay. Kumbaga may evident ng tunay ngang binago ng Panginoon ang kanyang buhay. Ngunit, ngayon man, may mga niloloob ng Panginoon na maaring may mga makapasok, pero until such time, i-allow din ng Panginoon na masupil at lumabas ang katotohanan. So, sabi dung may lumapit po kay John the Baptist sa Luke chapter verse 3, may mga gustong magpabautismo. Ang sabi po ni John the Baptist sa kanila, "You brood of vipers, who told you to flee from the wrath to come." Hindi naman po yan ang masasabi natin, di ba, sa mga mag-a-apply ng baptism na sabihin natin, no, "You brood of vipers, who told you to go to us or to be with us in the church and be baptized." So, ang sinabi po dito ni John the Baptist, produce works itself in keeping with repentance. Evident dapat ang paghingi mo ng tawad or ang pagpapawalang sala ng Panginoon sa iyo meron talagang ebidensya. That is, magpakita kayo ng mga gawa na angkop sa ating pagsisisi. At iniisa-isa niya, 'di ba? Sabi niya, wag na kayong magpasuhol sa ganito, dapat ganito. Ibig sabihin, pinuprove niya po na the way you live, the way na yung nagrepent ka sa kasalanan na yon, at the way na may conversion, that means na sa bawat candidate na gustong magpamiyembro, merong evident na pagbabago at transformation sa specific na sinful lifestyle. Noong battle niya nga, may pagputol doon. And dito, makikita nga natin na hindi kasi maaari na pag sinabi natin, kunwari, struggle ko, let's example, if the person is struggling with pag-inom, hindi pwedeng mula sa, dati po kasi, Brother Jeremiah, 2 bote lang, ngayon, 5 bote na po. Hindi po siya ganun, mga kapatid. Ang tunay na binago ng Panginoon, may pagkamuhikan na sa 2. Instant ba yan? Radical ba yan? Yes, at that exact time, instant yan and radical yan. Pero, maaari bang bumalik na umiinom ka pa rin? Yes, maaari po. Again kung struggle mo at na-struggle mo ang pag-inom, but again, drinking white itself, it's not a sin po. So, and dito po natin din makikita na what is definitive sanctification na nabanggit nga natin once and for all, and what it is not. What is it? Isang ganap na pangyayari.
isang completed event. Ito'y isang once for all na gawa ng Diyos sa sandali ng ating conversion. Hindi ito unti-unti. Tapos na. Aside from that, ang definitive sanctification po ay paglipat ng pamumuno, transfer of lordship. Kung dati, mula tayo sa kaharian ng kasalanan, we are slaves of sin and our father is of the devil, ngayon, nasa kaharian na tayo ni Kristo. At hindi na tayo slaves ng kasalanan. We are now slaves of righteousness. Ang kasalanan ay hindi na natin master or Panginoon na nagdo-domineer sa atin. At aside from that, merong subjective or merong real na internal change, merong tunay na pagbabago. Hindi lang ito legal status na nilagay ng Panginoon ang holiness ko, therefore now I am holy, wala na akong kailangang gawin. No, hindi po. Merong pagputol ang Panginoon. Merong monergistic na nangyari. Meron na tayong pagkapuot sa kasalanan na dati nating minamahal. And aside from that, meron tayong union with Christ. Ito ay bunga ng ating pakikipag-isa sa kamatayan at sa pagkabuhay ni Jesus. Dahil namatay siya sa kasalanan, dahil namatay siya sa kasalanan itself, tayo po mismo ay namatay rin na malinaw sa Romans 6 verse 2-3. So ano naman yung hindi definitive sanctification? What it is not? Hindi po ito sinless perfection. Hindi ibig sabihin, hindi ka na magkakasala, kapatid. Ang definitive sanctification po ay nag-aalis ng dominion. Once and for all, activity na ginawa ng Panginoon para mawalang sala, mapawalang bisa ang dominion ng kasalanan. Pero hindi ibig sabihin, yung presensya ay mawawala. Kaya nga po merong progressive sanctification. At hindi rin po ito justification. Pero 'di ba pag tinitingnan, and dito rin po nagkakaroon ng pag-uusap kasi yung justification, para silang defined eh. Kasi once and for all activity na ginawa ng Panginoon tungkol sa legal upstanding. Pero yung legalities, it's for justification, absuelto sa parusa. Samantalang definitive sanctification yung tunay o yung transformation o paglaya sa pagkaalipin sa kasalanan. At hindi rin po ito basta not positional. Hindi rin ito positional lamang. Hindi lang ito label o titulo tapos wala namang kaakibat na pagbabago sa buhay. At hindi rin po ito dahilan para maging passive ang isang mananampalataya. Nahahayaan ko na ang Panginoon, tapos na eh. Dahil ginawa niya to at the point of conversion, tapos na, I have nothing to do. Sa halip, hindi po ba it's the other way around? Dahil tapos na at merong pagputol ng kasalanan, dapat manariwa sa atin yung at the point of conversion, at that specific initial repentance na nangyari. Paalalahanan natin ang mga sarili natin, mga kapatid, na kapag dumarating tayo sa point na mabibigat o may bigat ng kasalanan, itingnan natin yung evident, yung malinaw na merong pagkaputol. Hindi ka na alipin ng kasalanan, kapatid. Huwag ka nang bumalik sa dati mong buhay. May laban, yes. Kaya nga kailangan may progressive din, may paglago. And aside from that, hindi rin to what definitive sanctification, hindi ito gawa ng tao. Hindi po natin ito nagawa. Ito ay monergistic, gawa ng Panginoon, nagawa ng Espiritu Santo sa loob natin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. At dito po nagtatapos ang definitive sanctification, pero ito po yung pinaka-chart natin ng pinagkaiba ng justification, definitive sanctification, at ng progressive sanctification. Pag justification o pag-aaring matuwid, yung guilt po natin ay natanggal. Sa definitive, yung dominion, may definitive breach. At sa progressive naman, yung presence ay patuloy nating tinatanggal. At sa justification din, forensic, legal, sa definitive, transformative, may moral, may tunay na pagbabago. And ganon din sa progressive. Yung justification and definitive sanctification, sa point po siya ng conversion. Yung progressive naman, until such time that the Lord called us home, kailangan po nating paglabanan at patayin ang mga natitirang kasalanan sa ating buhay. For justification definitive, ang may akda po nito ay ang Panginoon natin. And for progressive, Christ works in us. That's why nakakapag-work out po tayo. So, synergistic siya. Ang Diyos ang kumikilos, ang gumagawa sa atin, kaya tayo ay nakakakilos.
At sa justification din po, perfecto at tapos na, once and for all, same thing as definitive. Pero ang progressive po, hindi perfecto. Again, hindi po natin ma-achieve ang 100% hindi ako na nagkakasala. Malinaw ang salita ng Panginoon, He who says na wala siyang kasalanan, nagkakasala. Hindi perpekto at nagbabago sa buhay na to. At ang bunga sa tao ay binabago nun. For justification, yung status natin, binabago. For definitive, yung master natin, hindi na tayo alipin ng Diablo, alipin na tayo ng Panginoon. At sa progressive naman po, binabago ang ating character. Ito po yung mga susing talata. At same thing din po, yung location, yung sa courtroom ng Diyos, sa paghahatol nga po, dun po yung sa justification, sa definitive, sa puso ng tao at sa progressive, sa kabuuan ng buhay ng tao. At ang problema na sinasagot ng justification, sinasagot po yung guilt o yung hatol sa harap ng ating Panginoon. Ang definitive naman, sinasagot po na ito yung pagkalipin natin sa kasalanan. At yung progressive, sinasagot ang natitirang dungis o presence ng ating kasalanan. And dito, ito po yung word. And I believe ito yung exact word ng isang mananampalataya. Mga banal na nagkakasala at mga makasalanan na nagsisikap na magpakabanal. Kaya nga po may simul justus et peccator, simultaneously righteous and at the same time sinner. So ano nga ba yung mga matututunan natin or application natin sa ating buhay mananampalataya at sa buhay nating iglesia? Malinaw kapatid na ikaw ay pinalaya na sa kapangyarihan ng kasalanan. Ito yung katotohanan ng kaligtasan which is nakita nga natin sa definitive sanctification. Kaya ngayon, magsikap tayo, pagsikapan natin, paglabanan natin. Hindi upang maligtas, kasi niligtas na tayo at the point of conversion, kundi bilang tugon ng pasasalamat sa ginawa sa atin ng Panginoong Hesukristo. Sabi sa Romans 6 verse 22, "But now you have been set free from sin. And that truth you get leads to sanctification." Huwag po nawa tayong makipagnegosasyon sa kasalanan. Kung tayo ay tunay na kay Kristo, di na tayo alipin ng kasalanan. Di po natin, tayo po kasi may times na dinidepensahan natin ang ating kasalanan o mayroong pride na nananatili. Huwag po nating sabihin na, okay lang naman to. Minsan lang naman. Konting compromise lang. Di naman to makakount or mabibilang ng Panginoon. Ang kasalanan, kapatid, ay hindi po ito pinapakisamahan. Ito ay pinapatay. Sabi po sa Romans 8:13, "If by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live." Dahil nga po may definitive break na, may once and for all act na ginawa ang Panginoon, may daily war. Kaya nga po tayo mga sundalo na patuloy na lumalaban sa pang-araw-araw sa kasalanan. And aside from that, so huwag tayong makipagnegosyon sa kasalanan, makibaka na kasama rin po ang iglesia. Kumbaga, striving side by side. Sabi po sa Philippians 1 verse 27, "Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or I am absent, I may hear of you, that you are standing firm in one spirit, with one mind." Ito po yung exact word, striving side by side for the faith or together itself for the gospel. Yung word po dito, na side by side, tinatawag tayo na lumakad kasama ang katawan ni Kristo, kasama ang iglesia. Madalas naririnig ko to dun sa previous church namin na di muna ako lalapit sa Panginoon kasi di muna ako mag-church kasi may kailangan pa akong ayusin eh. Parang napakarumi ng kasalanan ko, hindi ko deserve na makasama ang iglesia, hindi ko deserve na makasama ang mga kapatid ko. Hindi muna ako magpapamiyembro kasi ang dami kong dinidil na kasalanan. Hindi pa ako karapat-dapat. Baliktad, kapatid. Hindi ka lalapit dahil karapat-dapat ka. Lalapit ka dahil kailangan natin ng Diyos at ang tulong ng iglesia. Kailangan ko po ang tulong ng misis ko, kailangan ko po ang tulong ni Kuya Harry, ni Armel, kailangan ko po ang tulong ninyo. Kailangan ko po ang tulong ng bawat isa at kailangan natin ang tulong ng bawat isa, mga kapatid.
Kailangan natin ng point. Kaya nga 'di ba ang sabi, therefore encourage one another, therefore rebuke one another. Kailangan natin ng point na may mga kapatid tayong nagtatama sa atin, magpapaalala sa atin, di mali yung ginawa mo. Magpapaalala sa atin ng katotohanan, tutulong sa ating paglago. Sana'y wag nating tanggapin ito bilang nanghihimasok sila sa ating buhay. Hindi ito panghihimasok sa ating buhay, mga kapatid. Ito ang katotohanan ng buhay na ibinigay ng Panginoon, na hindi ka na namumuhay para sa iyong sarili, kundi dahil tinubos ka at pinatawad ng Panginoon, nandyan yung means. Ano po ba ang means? Primary means din, ang iglesia. Kailangan natin ng bawat isa para supilin ang kasalanan. Kung familiar po kayo sa mga sundalo, meron silang tinatawag na phalanx formation. Yung phalanx formation po, yun po yung may bisag sila, yung may bisag, tama nga? Tama, yung bisag na nakalagay po yun na ang purpose nun, yung formation nila yun na pagpadiretso, para protektahan yung nasa likod o yung katabi nila. Hindi yun purpose na pagdatamaan ka, ang mapoprotektahan nun sarili mo. Ang purpose po ng bisag na yun, kaya malaki yun, tas yung formation nila natatakpan yung katabi para protektahan mo yung katabi mo. Kaya nga po, ang kailangan natin ang iglesia hindi para sa mga perpekto. Ito ay para sa mga taong patuloy na binabago ng Panginoon at kailangang supilin ang kasalanan sa pang-araw-araw. Ganun din, ay patuloy din po tayong i-commend natin ang ating mga kapatid at may pagpapasalamat tayo na patuloy nating nagmamalasakit, nagko-correct, kumaalalay, naway lumago po tayo at ang bawat isa sa atin. Dahil hindi nga po tayo lalagong mag-isa. Kailangan po natin ang isa't isa. Aside from that, mamuhay po tayong karapat-dapat sa Ebanghelyo. Tanungin natin ang ating mga sarili, mga kaibigan at kapatid. Nakikita ba talaga sa buhay natin ang Ebanghelyo? At higit sa lahat, may tunay bang pakikibaka sa kasalanan? Pakikibaka, ibig sabihin, there are times nagtatagumpay ka sa biyaya ng Panginoon, there are times nahuhulog ka, pero may war. Hindi pwedeng lahat, all of your life, bagsak ka. Mas mainam, kapatid, na pinag-iisipan mo na tunay ba akong mananampalataya. Kaya nga po yung Book of Hebrews, napakalinaw ng mga paalala niyan. Puro yan paalala sa isang mananampalataya na maaari siya na kapag nakagawa siya ng kasalanan at magtuloy-tuloy siya doon, depensahan niya, maaari siyang mag-fall away. And Hebrews, ang Book of Hebrews ay puno ng paalala na kailangan natin ang isa't isa, kailangan magtulungan at kailangan putulin at sipilin ng kasalanan. Para naman po sa mga wala pang pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo, nakakalungkot mang sabihin, kaibigan, ikaw ay alipin pa rin ng kasalanan. Sabi sa John 8 verse 34, everyone who practices sin is a slave to sin. Ngunit, may pag-asa. Lumapit ka kay Hesukristo. Come just as you are in Christ. Talikuran mo ang iyong kasalanan, magtiwala ka sa Kanya, at mararanasan mo ang mapagpag siyang pagputol sa iyong kasalanan, na ang dating kasalanan na iyan mapuputol at meron ka ng bagong puso, bagong buhay, at may bagong pagkatao na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Para naman sa ating challenge and call to action, balikan po natin, mga kaibigan at kapatid, at sariwain natin ng yung unang pagsisisi, yung katulad ng unang beses na isinuko, hinihingi natin ng tawad sa lahat sa ating Panginoon. Nung unang point, at the point of conversion itself, doon nagsimula ang paglaya natin sa kapangyarihan ng kasalanan. Naway ganun yung definition natin at makita natin ang definitive sanctification. Makita mo nawa ang gawa ng Panginoon sa buhay mo sa iyong pagsisisi. At gamitin natin ang definitive sanctification na ibalik tayo nito na merong decisive break at hindi na ako alipin ng kasalanan upang magpatuloy ka sa progressive sanctification. Panandalian po tayong manalangin. Panginoon naming Diyos na dakila at buhay sa lahat, salamat sa katotohanan ng iyong biyaya. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na tunay ngang mamuhay sa kabanalan. Kailangan po namin ang isa't isa. Kailangan namin ng iyong awat grasya. Panatilihin mo ang iyong iglesia sa inyong wangis. At nawa, Panginoon, sa mga moments na kailangan naming magtulungan, itama ang isa't isa. May we be
slow to speak and quick to listen. Nawa hindi namin depensahan ang aming kasalanan, kundi makita ang iglesyang ito bilang isang iglesyang humihingi ng tawad sa isa't isa, nagnanais na lumakad na magkakasama sa kabanalan at patuloy na magkakasama at nagkikiisa na supilin ang natitirang kasalanan sa aming buhay. Kailangan namin ng iyong awat biyaya, Ama, dahil kung kami sa aming sarili, hindi namin ito kaya. Huwag nawa niyo kaming pabayaan, gabayan niyo kami sa buong araw na ninyo at mapupurihan ka sa lahat ng aming gagawin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Blessed Lord's Day po sa ating lahat at balik po tayo after 30 minutes.